Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Reyna ng langit, magalak ka. Alleluia. Sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan, Alleluia, Ay nabuhay na magmuli na gaya ng kanyang sinabi. Alleluia. ipanalangin mo kami sa Diyos, Alleluia, Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria. sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, Alleluia. Manalangin tayo. O Diyos, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesucristong Panginoon namin, ay minarapat mong paligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina, ay makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Panginoon ko siyang nagwagi, kamatayan ay nagapi, pag-asa't buhay siyang handog na tangi. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa rin ng langit, amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw nagalis mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklo sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, Amen,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap sa Pasko ng pagkabuhay, ikaw ay nakikipagtipan sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo ang aming maisakatuparan, ang pananampalatayang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Sadusiyo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami na nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Kasama nila si Ana na pinakapunong saserdote, si Caipas, si Juan, si Alejandro at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Sumagot si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinasiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito, at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo, taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinibigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Tayo pong lahat. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit, kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Tugon. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong natakwil ng nagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. O kahanga-hanga ang araw na ito, ang Diyos ang nagbigay.
tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Tugon. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Kami ay iligtas, tubusin mo, poon. Kami ay iligtas. At mapagtagumpayin sa layunit, hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang poon ang Diyos. Tugon. Batong at dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Tumayo ang lahat. Hallelujah, hallelujah, ah, hallelujah, 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 ah, hallelujah. Awa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Hallelujah, hallelujah, ah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang kambal, Natanael na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako. Sasama kami." Wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka. Subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang. Subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makauhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Na marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. "Halikayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Easter po. Ngayon ay Biyernes, sa 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay at unang Biyernes po ng buwan ng Abril.
Sa pagpapatuloy po ng kwento na kung saan si Jesus ay patuloy na bumibisita, nagpapakita sa kanyang mga alagad para buhayin muli ang kanilang mga kalooban. No? Hindi naman, siguro, no, naintindihan ni Jesus ang emosyon ng isang tao dahil si Jesus ay isang tao din, no? Totoong tao at totoong Diyos. Yung kanyang kamatayan ay nagpapatunay na siya po ay tao. At yung kanya namang pagkabuhay ay nagpapahayag ng kanyang tunay na pagka-Diyos. At dito po, no, mas subukan natin na tingnan din kung ano ang nais na iparating ni Jesus sa atin sa kanya pong pagpapakita sa mga alagad. Ikatlong pagpapakita na ni Jesus ito. So, ibig sabihin, mayroon ng naunang dalawa na nagpakita si Jesus. Pero sabi dito sa kwento, matapos yung huling pagpapakita, no, yung pakikipag-usap ni Jesus sa kanila, no, yung pangalawa ay yung nagpakita siya doon sa kung nasaan sila, no, sa silid, kung nasaan sila at ang sabi nga ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. No? Pagkatapos nun, ang sumunod na kwento, sabi ni Pedro, dahil nga si Pedro ang medyo tinitingala na at sinusundan na ng mga alagad. Kung anong sabihin ni Pedro bilang tagapamuno, yun ang gagawin ng kanyang mga kasama. So na umaayon na ito sa kanya. Sabi ni Pedro, mangingisda ako. Matapos to na magpakita si Jesus. At ang sabi ni Jesus, umaalala nyo po, no? Umayo din kayo, dalhin ninyo ang mabuting balita, yung pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay ipahayag din ninyo. Yun yung binigay na bilin ni Jesus doon sa huli niyang pagpapakita. Pero dito, sabi ni Pedro, mangingisda ako. Nagbalik sila sa dati nilang trabaho. Di ba marami sa kanila mangingisda? Nagbalik sila doon. Di ko alam kung ano bang nasa isipan ni Pedro at ng mga alagad kung bakit gusto nila ulit mangisda. Pero sa kalaunan, sabi nga magdamag silang walang nahuli. Kahit gaano sila ka-eksperto, kagaling, wala silang nahuli. Maliban na lang nung magsalita muli si Jesus sa kanila at sundin nila kung saan dapat ihulog ang lambat, doon sila nakahuli. So, tingnan natin yung aspetong ito. No? Sabi kasi, mangingisda ako. Parang di ba, ang madalas ko pong sinasabi, no? Ang mensahe ng pagkabuhay ay magdulot din nawa sa atin ng panibagong perspective o pagtingin sa sitwasyon na kung ano man ang kinalalagyan natin. Ano man yung katayuan natin, dahil sa diwa ng Pasko ng pagkabuhay, magkaroon tayo ng, yung mindset natin, mabago din. Kasi, di ba, kung may iwan lang doon sa pagpapahirap, pagpapakasakit, pagkamatay, at yun lang yung titinan mo, magagalit ka lang talaga. Pero si Kristo, nagpapasalamat pa kasi kailangan mangyari yun. Kailangan maranasan niya ang lahat ng hirap na iyon. Kaya nang mabuhay, yung tinuturo niya sa atin, tagumpay yun eh. Nagtagumpay siya. So ngayon, balik tayo dito sa mga alagad. Mangingisda ako. Iba yung mangingisda ako na gawain, manghuhuli ako ng isda, kesa doon sa mangingisda ako. Di ba, no? Nagkakaroon ng pagbabago. No? Mangingisda ako, kesa doon sa mangingisda ako. Kung ano man, paano mo iintindihin at uunawain na may pagbabago na sa buhay mo. May ibang mission. Mangingisda ka, pero ngayon ay sa ibang pamamaraan at sa kung paano nais ng Diyos tayo magiging mangingisda. Yung talento mo bilang mangingisda
Hindi ka mangingisda, yung talento mo bilang mangingisda ang gagamitin ngayon para makakuha tayo, makahuli tayo ng mga tao na sasampa din sa bangka. Kaya nga sa unang pagbasa, di ba? Ito na si Pedro ngayon. Isang mangingisda. Pero ito, nagpapahayag na siya ng tungkol kay Kristo. Nakapagpapagaling na rin siya ng dahil kay Kristo. Isang mangingisda na gumagamit na at ipinapakilala ang pangalang si Hesus Kristo. Mangingisda siya. Pero hindi na yung nangingisda doon sa karagatan, sa tubig, kundi yung paanong manguhuli na siya at kukunin niya. Kaya nga sabi, napakarami at libo-libong tao o 500 kalalakihan, higit pa, yung naniwala na at nanampalataya dahil sa pagpapahayag ni Pedro. Ngayon, sana po sa atin din, Pasko na ng muling pagkabuhay. Nabuhay na si Kristo. Ngayon, paano mo titingnan ang iyong sitwasyon? Ganon pa rin ba? Nandoon pa rin ba sa problema lang siya? Wala bang makikitang may opportunity lagi sa sitwasyon? Ngayon nga po, sabi nila, sobrang init. Sobrang init na. At namumblema tayo sa sobrang init. Pero mayroong mga taong nagiging opportunity ang sobrang init. Pag napapadaan po ako dito sa areang ito, yung mga warehouse, warehouse ng mga negosyante. Para sa kanila opportunity ito. Bumibenta sila ng maraming inflatable swimming pool. Kumikita sila. Nung nag-COVID, akala natin puro problema. Pero para sa iba, opportunity. Maraming yumaman sa pagbebenta ng face mask. Parang hindi ko alam, Sana hindi itong bagong pertussis, bagong virus. Yung iba nag-iisip na ng opportunity. Paano magagamit itong virus na ito para kumita? Kaya lang, yung iba nga, dahil nga sa mindset, kawawa naman tayo, magugutom na naman tayo, wala na naman pasok. So yung mindset, baunin natin kung ano ang ninanais ni Jesus na pagbabago na dapat nating ginagawa sa bawat mga kabiguan, mga pagbagsak na naranasan natin na hindi lang dapat maiwan doon. Babangon tayo, dala-dala yung panibagong pag-asa, dala-dala yung bagong pananaw natin sa buhay. Amen? Nananatili sa ating piling ang Panginoong Hesukristo upang patnubayan ang gawain ng kanyang simbahan at upang samahan tayo sa pagharap sa lahat ng mga paghihirap at pagsubok. Tumawag tayo sa Kanya na may ganap na tiwala at sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang buong simbahan naway panibaguhin ng biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa lahat ng tao sa mundo, naway maibigay ang kapayapang ibinigay ng Panginoong muling nabuhay sa kanyang mga apostol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nangangailangan, naway tulungan natin at bigyan sila na makapapawi ng pagkagutom ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit,
at may kapansanan, naway makatanggap ng ginhawa at pag-asa mula sa mga tumutulong sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naunang lumisan sa mundong ito, naway tanggapin ng dalampasigan ng walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Bukal ng liwanag, nagbibigay ilaw sa mga bulag. Kami lumalapit sa iyong batis upang makakita. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Basbasan mo ang aming alay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming mapagmahal, lubusin mo ang ginaganap na pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay upang ang aming mga kinahihiligang bagay ay mapalitan ng pagnanais sa iyong mga bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Egyptia at Jenetlin na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pag-inapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kay sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Puri ng Diyos, puri ng Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon
araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at diadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.
Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Ngayon at ipahaya, kanyang pagkalinga at abad, sa buhay pag-ibig at katangan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sa gana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, humayon at ipahaya, kanyang pagkalinga at abad, sa buhay pag-ibig at katangan, tanda ng kanyang kaharian.